Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang magsasaka sa Central Luzon ayaw nang ipamana ang kabuhayan sa kanilang mga anak dahil sa maliit na kita. Angeles City, pinalawig hanggang alas 9 ng gabi ang no-entry policy para sa mga PUJ mula sa ibang bayan. Simulation exercise sa pagresponde sa riding in tandem criminal activities, ikinasa ng PRO3. Mabigat na trapiko ay naasahan dahil sa konstruksyon ng Alauli Flyover sa Pilar, Bataan. At special program in sports, binuksan sa Olongapo City National High School para sa mga aspiring athletes. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Dahil sa nagpapatuloy na krisis na nararanasan ng mga magsasaka, kakaunti na lamang sa mga kabataan ang nagkakaroon ng interes sa industriya ng agrikultura. Mismong ilang magsasaka po sa rehiyon ayaw ipamana sa kanilang mga anak ang nakagawiang propesyon. Sa pag-upo ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture, umaasa ang ilang grupo ng mga magsasaka na unahin ang kanilang kapakanan at wakasan na ang korupsyon sa kanilang kalakaran. Narito ang report. Mahapdi na sa balat ang sikat ng araw pero ang magsasakang si Paulo Manaloto hindi pa rin kumakalas sa paglilinis ng binhi ng palay na ilang linggo pa lamang na nakatanim dito sa Barangay Kamuning, Mexico, Pampanga. Kwento niya, hindi pangkaraniwan sa mga ganitong panahon na limitado lamang ang nakatanim na palay sa malawak na lupaing pagmamayari ng mga magsasaka sa kanilang barangay. Ang dahilan, mahirapan daw ang akses sa patubig. Mahal ang diesel at sa uri ng lupa na kanilang sinasaka, baka malugi pa umano sila kung pupusta sa malaking production input. Ngayon sir, krisis sa magsasaka kasi tingnan mo yan sir, wala pang nakatanim dyan. Dati may tanim na yan. Kami lang yung may tanim dahil yung lupa nito, yung tinatawag na mababa. Putikan yan, may medyo buhangin, matakaw sa tubig. Kaya kami lang may tanim. Bagamat alam daw ni Manaloto na mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan bilang magsasaka na nagpapakain sa lumalaking populasyon ng bansa, hindi na raw niya naisip na ipamana pa ang kabuhayan sa kanyang anak. Ay hindi na siguro kasi mahirap na ngayon buhay ng magsasaka, wala ka nang masyadong kinikita. Baga sa palaran na lang yan. Duda si Manaloto na may magandang bukas na naghihintay para sa kanyang mga anak sa larangan ng pagsasaka. 3 ang anak niya at ni isa sa kanila raw ay walang may interes na sumunod sa kanyang yapak. Wala na siya. Wala din. Oo. Ayaw na namin iparanas sa kanila yan. Kahigpitan pa ng lockdown na makatanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture si Manaloto. Kwento niya, 4 na sakong binhi lamang daw ito kaya naman kulang na kulang ito. Panawagan ngayon ni Manaloto kay President-elect Ferdinand Marcos na uupong kalihim ng Department of Agriculture lumikha ng programa na tunay na tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Sana ibaba niya ulit yung mga produkto ng sa bukirin, yung mga abono, ganyan. Saka yung mga gamot, basta gamit pang bukid. Sobrang bilis ng pagtaas eh. Dati magkano lang yung abonong ganyan, yung single, tsaka yung tinatawag na yung double na swire. Ngayon may 3,000 na yun. Dati wala man sa 1,000 yun. Hindi pa bata kundi nasa 53 years old ang average age ng Filipino farmer sa Pilipinas. Ayon yan sa pag-aaral ng University of the Philippines, Los Baños. At batay sa forecast ng Department of Agriculture, hindi malayong magkaroon ng critical shortage ang manpower sa sektor ng agrikultura sa darating na 10 taon. Resulta daw ito ng iba't ibang problemang kinaharap nila na gusto raw tutukan ng papasok na administrasyon. As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio
of Secretary of Agriculture, at least for now. Para kay Rosendo So ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, may ideya na ang Pangulo sa critical stage status ng food supply sa bansa. Una rito ay ang mas mababang lokal na produksyon at mas mataas ang importasyon ng mga produktong inaani at nililikha rin dito sa Pilipinas. Nakita natin yung importation tumataas. Ibig sabihin yung local production natin lumiliit, no? Tsaka mga smuggle pumapasok dito sa ating bansa. So, nakikita natin na gustong tutukan ng ating presidente yung local agriculture. Sa kapangyarihan ng Pangulo, dapat hindi raw madehado ang lokal na magsasaka. Paniwala ni So, may intelligence ang Office of the President sa sistema ng korupsyon. Mula pa lamang sa mga overpriced na seedlings na talamak umano ngayon. Siyang nagbanggit na may corruption. And kailangan linisan. So yun, malaking bagay yan sa ating agricultural sector. From seeds kasi, yung imported na hybrid seeds, 5,000 bigay sa Department of Agriculture. Sobrang mahal yun. 3,000 lang. 15 kilos na nakikita natin dun sa import price. Yun pa lang, ibig sabihin, from binhi pa lang, may corruption na. Kung si So at ang SINAG daw ang tatanungin, bagsak ang grado ng performance ng Department of Agriculture. Kaya panawagan niya kay Marcos Jr., iangat ang integridad ng kagawaran upang mahikayat ang mas marami nating kababayan na manatili at pasukin ang agrikultura. Sa ngayon, ang rate ng is 4. Kailangan itaas talaga niya, no? Yung maging 8 or 9. Yun ang nakikita natin. So talagang lahat ng sector tinamaan dahil sa ating DA Secretary. Paolo G. Santos, CLTV News. Nasa 20,000 kabataan, edad 12 hanggang 17 ang target daw mabigyan ng COVID-19 booster shot ng pamahalang panlungsod ng Mabalacat. Ayon po kay Dr. Jose Antonio J. Rivera, consultant ng Mabalacat City Health Office, dapat muling pag-aralan ang mga pamamaraan para makumbinsing tumanggap ng booster shot ang mga miyembro ng naturang targeted population. Narito ang detalye. Na-roll out na sa ilang bahagi ng National Capital Region ang booster shot ng Pfizer para sa mga immunocompromised na kabataang nasa 12 to 17 years old ngayong June 22, 2022. Ayon kay DOH Vaccination Chief Yusek Mirna Kabutahe, ang Pfizer pa lamang ang nabigyan ng Emergency Use Authority. Nang umpisa ng pagbibigay natin ng first booster sa ating 12 to 17 na immunocompromised at Pfizer lang kasi siya lang ang may EUA, Emergency Use Authorization ng FDA. Nag-apply po ang Moderna pero ifa-follow up natin, hindi pa ho naglalabas ang FDA ng kanyang approval nito. Opo. Kagaya ng dati, ang rollout para sa mga immunocompromised ay itatalaga sa mismong healthcare facilities. Parehas ng requisitos. Ang medical certificate ay kailangan at ang gabay o consent ng magulang ay hahanapin sa vaccination sites. Naging prioridad ang immunocompromised dahil iba umano ito sa interval ng healthy pediatric population. Parang naglabas ng HTAC ng recommendation for both the immunocompromised and the regular 12 to 17 years old. Kaya lang po magkaiba ang interval. Ang sa immunocompromised, 28 days ang pagitan ng second dose. O rest of the 12 to 17 years old, 5 months. Kaya iuna po natin para hindi ma-confuse, may konting partida, sanayan yung ating mga health workers. Sa darating na Huwebes, June 30, ang rollout naman nito sa Mabalacat City, Pampanga. Ayon kay City Health Consultant Dr. Jose Antonio G. Rivera, may consultation at conference meeting na silang ginagawa sa DOH Region 3, Miyerkules, June 2022.
Sa Department of Education o DepEd daw sila hihingi ng tulong upang ma-schedule ang mga kwalipikadong individual. Ang target namin is in-house nila namin ginagawa, no, sa mga schools nila. And we were very, very effective with it kasi nga, as you see, 22,000 in a short amount of time, na booster namin sila completed. So napakabilis ng aming ngayong setting up for the booster kasi nakalay na yung groundworks, no? Alam na namin, hindi kami halos wala kaming walk-in, talagang school-based kami. Hindi raw problema ngayon ang supply ng bakuna. Ayon kay Dr. Rivera, ang pagkukumbinsi na sumalang sa booster shot ang kailangang mapag-aralang muli. It's very hard to convince unless may mga several factors tayo. Katulad yan, school, face-to-face classes, maganda yan, no? That will really enhance yung willingness ng ating mga estudyante. Yung isang factor nga doon, yung logistics, covered na namin. Yung isang factor na, nako, indigent, walang birth certificate, walang ano. Sa amin, na-correct na namin yun. Kasi public and private, basta't pumapasok ka, may papers ka sa eskwelahan, yun ang ginagamit namin. Nasa 20,000 na Mabalakenyo na nasa age bracket na 12 to 17 years old ang target ng lokal na pamahalaan na bakunahan, hindi lang sa paaralan, kundi maging sa barangay level. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Simulation exercise sa pagresponde sa riding in tandem criminal activities ikinasa ng PRO3. Track din sa Mabalacat City, sinalakay ng mga otoridad. 3 suspect arestado. At heavy traffic inaasahan dahil sa konstruksyon ng Alauli Flyover sa Pilar, Bataan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Pabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, nabulabog po ang kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa Ciudad San Fernando matapos maghabulan ang mga alagad ng batas at mga animoy riding in tandem criminals. Ang nasabing insidente, simulation exercise ng pala na bahagi ng pagsasanay ng Police Regional Office 3. Panoorin po natin ang mga maksyong eksena sa ulat ni JM De Jesus. Mistulang eksena sa pelikulang naging habulan ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 at mga gumanap na riding in tandem criminal dito sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, siyudad ng San Fernando, Pampanga, Miyerkules, June 22.
Mula sa sigawan hanggang barilan, animo ay totoong may rinirespondihan ng mga kapulisan. Maging ang mga dumaraan, nagtaka at nakiusisa kung anong nangyayari. Pero ang senaryong ito, bahagi lamang ng higit na paghahanda ng PRO3 sa pag-atake ng mga masasamang loob. It's a simulation exercises. We have an incident prepared. Pero ito, later pa sasabihin yung scenario. Pero basically, ang scenario nito is a carnap incident. Aagawin yung motor ng isang biktima. And then from there, magdi-display na ng skills and knowledge yung mga natutunan ng mga participants natin from the motorcycle tactical response team course. Ito ang Motorcycle Tactical Riding Course Simulation Exercise. Isang oportunidad upang maipakita ang natutunan ng mga binuong tactical team ng bawat Provincial Police Office katuwang ang Regional Learning and Doctrine Development Division sa Central Luzon. Kahit hindi mo gaanong laganap sa rehiyon ng riding in tandem incidents, ay mahalaga ang pagsasagawa ng training upang maging handa mga pulis sakali may makaharap na ganitong senaryo. So far, hindi naman ganun ka-alarming ang data natin. Tsaka na-intercept naman ng ating mga law enforcers. Pampanga PPO together with the region is doing everything to eliminate these criminals, especially yung mga riding in tandem natin na nang-hold up, nag-aagaw ng bag, nagmamotor nap. All of these are being done for this prevention. Malaki naman na naging parte ng CSFP-PNP dahil napili ang syudad na pagdausan ng Motorcycle Tactical Riding Course Simulation Exercise. Papasalamat po ako dito ginanap yung kanilang simulation exercise. At least naging bahagi tayo sa makasaysayan na training na ito na gaganapin dito sa ating syudad. Siniguro naman ng PRO3 na nahihanda lahat ng aspeto bago simula ng simulation exercise upang unang mapahamak sa makatotohanang aktibidad. Bukod dito, madami pa umunong ikakasa mga pagsasanay ang PRO3 upang mas mapaigting ang pagbabantay laban sa mga kriminal. We're studying at saka nag-iisip pa kami kung ano mas we're thinking out of the box for these criminals na ma-arrest namin sila at ma-neutralize. For the criminals here in not only in Pampanga but in Region 3, I think you better think twice before doing some such things. Kasi our regional director in the Pampanga Provincial Police Office, together with all the staff of the regional office, are doing everything for intensifying our anti-criminal activities. JM Jesus, CLTV News. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang senior citizen at 2 pang individual na naaktuhan sa isang drug den sa Mabalacat City, Pampanga. Yan ang balita ang hihatid sa atin ni Liana Canilao. Isang makeshift drug den sa 19th Street, Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga ang binaklas ng kapulisan madaling araw ng Miyerkules, June 22. Kasabay nito ang pagkaaresto sa 3 suspect na kinilalang sina Ruben Cruz, 61 years old, Daisy David, 49 years old at Alvaro Balmores, 20 years old, mga residente ng nasabing lugar. Kabilang umano sa PIDEA PNP Unified Watchlist ang 3 individual. Nakumpiska mula sa kanila ang 8 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng 11 gramo ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng halos 78,000 piso. Gayon din ang iba't ibang drug paraphernalia at buy bust money. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 ang mga suspect. Liana Canilao, CLTV News. Pabatid po sa lahat ng biyahero at motorista, humihingi po ng pasensya at pangunawa sa mga tsuper at commuter ang mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Bataan. Ito ay kaugnay ng pagsisimula ng pagtatayo ng Alauli Flyover sa bayan po yan ng Pilar na inaasahang magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sa isang abiso na inilabas ng provincial government, sinabing limitado na ang mga sasakyang makadadaan sa intersection ng Roman Highway at GovJJ Linao. Ang mga motorista ay pinapayuhan pong gumamit ng alternatibong ruta. Binigyang din naman ng mga opisyal na ang proyekto ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat.
Sa pagbabalik ng CLTV News. Free legal assistance para sa mga magsasaka sa Central Luzon, inilunsad ng DAR at IBP Central Luzon. Higit 700 telco towers na itayo sa Bulacan. At Angeles City, pinalawig hanggang alas 9 ng gabi ang no entry policy para sa mga PUJ mula sa ibang bayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Babalik ang CLTV News. Nagtambal po ang Department of Agrarian Reform o DAR Region 3, Legal Department at ABP Central Luzon para sa pagbibigay ng libreng legal assistance sa mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Sa Bulacan naman, naabot na raw sa higit 700 telecommunication tower ang naitayo para sa mas pinalakas na komunikasyon at internet connection. Ang detalye sa mga balita niyan sa ulat na ito. Inilunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR Region 3 ang programang Abogado para sa mga magsasaka ng Central Luzon. Katambal dito ng ahensya ang Integrated Bar of the Philippines Central Luzon.
Kaugnay nito, pinirmahan ang Memorandum of Agreement nitong June 21 sa pangunguna ni DAR Region 3 Director James Ponce, DAR Assistant Regional Director at Legal Officer Attorney Oji Kayabyab, at IBPCL President Attorney Paul Maglalang kasama ang iba pang chapter presidents ng IBP sa rehiyon. Saksi naman sa kasunduan si DAR Secretary Bernie Cruz. Sa ilalim ng programang ito, magbibigay ng libreng legal consultation ang mga abogado ng DAR katuwang ang IBPCL sa mga mahihirap na benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, hindi lamang ukol sa usaping pang-agraryo, kundi maging sa criminal at civil cases. Ang paglulunsad sa programa ay kasabay din ng ika-34 na anibersaryo ng CARP at 50th anniversary naman ng Operation Land Transfer sa bansa. Samantala, ipinagmamalaki ng Department of Information and Communications Technology na umabot na sa 738 ang mga telecommunication tower na naitayo sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga nasabing istruktura ay Shared Passive Telecommunications Tower na inaprubahan ng DICT upang maitayo ng mga pribadong telco. Ito ay mga outdoor non-electronic infrastructure kung saan dito maaaring ipwesto at isabit ang mga antena, transmitter, at receiver frequency modules at iba pang active communication equipment para sa macro cell sites. Layon ng malawakang pagtatayo ang mapabilis ang koneksyon ng telepono at sagap ng internet. Mula 9 Mbps na lakas ng internet connectivity noong 2016, ngayong taon ay umaakyat na umano ito sa 36 hanggang 40 Mbps sa fixed broadband, habang 100 Mbps naman sa mga ikinakabit ng DICT sa mga pangunahing lugar sa ilalim ng Free Internet Access Program. Arlene Salonga, CLTV News. Higit na palalawigin ang no entry policy sa pangunahing kalsada ng Angeles City para po sa mga public utility jeepney. Magsisimula ito sa July 10 mula Lunes hanggang Sabado 7 a.m. hanggang 9 p.m. Ang ilang mga commuter umaangal sa nasabing atas. Git naman po ng city government paraan ito para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Isa sa mga problema kinakaharap ngayon ng mga highly urbanized city sa bansa ang mabigat na daloy ng trapiko. Gaya na lamang dito sa siyudad ng Angeles. Bilang tugon umano sa naturang suliranin, higit na palalawigin ang no entry policy sa pangunahing kalsada ng Angeles City para sa mga public utility jeepney. Magsisimula ito sa July 10 mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 9 p.m. Nadagdagan ito ng isang oras mula sa dating 7 a.m. to 8 p.m. window, batay na rin sa City Ordinance No. 609 Series of 2021. Sakop na nasabing atas ang mga jeep na bumabiyahe sa paligid ng Angeles gaya ng siyudad ng San Fernando, Mabalacat City, Magalang at Porac. Ang mga PUJ biyaheng San Fernando ay maaari magbaba at magsakay lamang sa SM Telebastagan Terminal, habang sa Bayanihan Park o SM City Clark Terminal sa Balibago naman ang biyaheng Mabalacat. Ang mga jeep mula Magalang ay maaari lamang bumiyahe hanggang sa Transport Terminal ng Marquee Mall sa Pulong Maragul Village. At ang mga manggagaling sa bayan ng Porac ay patuloy na gagamit ng drop-off point malapit sa Sandra Mall sa Santo Rosario. Samantala, daing ng mga commuter sa dagdag pasakit umano ito sa kanila dahil bukod sa dagdag pasahe ay mas maraming oras ang kanilang gugugulin sa pagbiyahe. Ay, para sa akin pa hindi po siya kasi lalo pong magiging komplikado. Hindi po katulad kasi pag dumidiretso yung mga sasakyan, diretso na rin po kami kung saan talaga kami bababa. Pag binigyan po nila ng boundary niyan, yung ibang hindi talaga marunong mag-commute mula Mabalacat papasok ng Angeles po, lalo po silang malilito. Kahit po kami, hindi rin po namin kabisado yung Angeles. Pag sumasakay kami, gusto po sana na yung mga vehicles diretsong pumapasok sa Angeles po. Ang iba naman ay nananawagan ng number coding system para sa mga pribadong sasakyan na pumapasok sa lungsod. Ang magandang paraan kung gano'n, yun nga, yung may coding, yung para hindi masyadong marami yung ano. Paliwanag naman ng Angeles City Traffic Development Office, ito umunong naisip na hakbang ng City Council upang mabawasan ang trapiko sa lungsod. Isang hakbang po yan na ginawa ng City Council para ma-decongest
ang lungsod during yung daytime and nighttime na peak hours. So, linenten siya ng 1 oras. Isang approach lang po yun para mapaayos po nating mas mahusay yung ating trapiko. Nilinaw din ng ACDO na hindi buong araw pagbabawalan ng mga PUJ na pumasok sa syudad. Totally ba? Pinoprohibit ba silang pumasok? Hindi. After 9 p.m., pwede na silang pumasok up to 7 a.m. the following day. Now, during Sundays, pwede po silang pumasok sa lungsod ng halos any time of the day. So, in short, bago po ba yung policy? Hindi po. Dati na pong in-implement yan ng lungsod noong pang-early 2000. Ang nangyari lang po ngayon, ang ginawang pagbabago, pinalawig po lang po ng 1 oras. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, special program in sports, binuksan sa Olongapo City National High School para sa mga aspiring athlete. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Magandang balita po para sa mga magtatapos ng elementarya na gustong maging atleta. Nagbukas ang Olongapo City National High School ng Special Program in Sports. Sa ilalim na nasabing programa, hahasain ang galing ng mga estudyante sa kanilang napiling sports sa loob ng 4 na taon. Ang detalye ng balitang yan sa ulat na ito. Isang bagong oportunidad ang handog ng Olongapo City National High School para sa mga kabataang gustong maging atleta. Ito ang special program in sports na bukas para sa mga papasok ng junior high school. Sa nasabing programa, sila ay magsisilbing student-athlete sa loob ng 4 na taon. Ang special program in sports ay isang laang programang para sa mga mag-aaral na nais matuto sa sports kalinsabay ng kanilang pag-aaral
ng 4 na taon. Ang SPS ay may mga gurong may kasanayan sa mga piling sports. Layon umano ng programa na sa murang edad ay mahasa na ang mga mag-aaral sa DepEd-approved sports na sa tingin nila ay mayroon silang hilig, galing at kasanayan. Para sa pang-individual na palakasan, bukas ang programa para sa arnis, athletics, badminton, chess, gymnastics, dance sports, lawn tennis, swimming, table tennis at taekwondo. At para sa larong pangkoponan, mayroong football, futsal, sepak takraw at volleyball. May ilan umanong rekisito para maging bahagi ng special program in sports. Kailangan na naging bahagi na ng school sports competition at makakapasa sa Physical Fitness Sports Talent Identification Test. Magsasagawa ang paaralan ng admission test sa darating na July 2 sa high school covered court mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ganoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay namataan sa vicinity o sa lugar po ng Puerto Princesa City, Palawan. Ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na nakakapekto naman po dito sa Palawan hanggang Mindanao. Kaya po ang Cagayan at Quezon magiging maulap po ang papawirin. Meron pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng LPA o low pressure area. Samantala po ang Occidental Mindoro, Palawan, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ay magiging maulap po ang papawirin na meron din po inaasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng LPA at ng ITCZ. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng localized thunderstorm. Pinag-iingat po ang lahat dahil madalas po ay meron na po mga tinatamaan ng kidlat. Kaya kung kumikidlat po o kumukulog ay manatili lang lamang po sa loob ng tahanan kaya para makaligtas. So ito po ay isang payo natin. Doon naman po sa mga lugar na ng yelo, ito po ay natural lamang dahil nagkaroon po sila ng thunderstorm doon. So kasama po ng thunderstorm ang malakas na hangin, malakas na ulan, pag-ulan ng yelo o hailstorm at kasama na rin po dito ang pagbuo ng isang ipo-ipo o tornado. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat po.